May magandang umaga mga tol. So ayun na nga, paparating na si Bagyong Uwan PH. So ayun, ngayong umaga, ito ang itsura ng panahon natin dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Maambon-ambon pa naman, mga alas 8 ng umaga. Ihanda na mga tol yung mga dapat ihanda sa ating mga bahay-bahay. Itali ang mga bubong kung kinakailangan, mag-imbak ng pagkain, mag-charge ng mga gadgets, cellphone, laptop, at kung anumang mga kailangan dyan. Maging alerto kasi nga mga tol, napakalaki ng bagyo. Halos, or sabihin mo na lang, sakop niya ang buong bansang Pilipinas. Ngayong umaga ay kalma pa rin itong lagay ng panahon dito sa aming lugar, dito sa Solano. Ngayon pala ay pupunta muna kami ng palengke, mamimili ng mga groceries sa paghahanda na rin sa paparating na Bagyong Uwan. Ayun, tara muna sa palengke. Baby, don't cry, don't fall apart. The fire's in you, it's where we start. Baby, don't cry, just take my hand. We'll find a place to understand. Punta tayo ng palengke mga tol. Bibili lang ng gulay at saka kung ano bang makita doon na pwedeng bilhin. Pangkusina pa, sibuyas, bawang, mga ganun. Bali, maambon na siya kanina mga tol, pero biglang pero ang itsura na dito ay parang hapon na, parang mga alas 5 na ng hapon, parang ganun na itsura niya, madilim. Ayan. Uy, katatapos din ng simba, hindi na tayo nakapagsimba. Ayan. Pero kinakabahan ako dito sa bagyong ito. Sobrang laki kasi. Mas malaki pa siya doon sa si Yolanda. Sa una pa man, bago nga dumating ang Bagyong Uwan ay hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko sa isang ito. So, anong signal number na tayo dito? Signal number 3 na tayo dito sa Vizcaya. Mga alas 10 ng umaga, Sunday, November 9. 9 yan, di ba? At pansin dito din sa palengke, mga tol, ay tinanggal nila yung mga tolda nila. Ayan, yung iba. Kasi kapag hindi natanggal yan, malamang ay lili pa rin yan. So, naghahanda na rin ang lahat. Yun lang, at wala tayong makitang parkingan. Marami pa rin namamalengke bilang paghahanda, impact ng pagkain, tubig, gamot. Ayan, dapat nating mag-stock gamot, pagkain. Yan nga ay umuparkingan. Walang parkingan. Hanap tayo, teka lang. Yun o, wala na yung bubong yun. Tinanggal nila. Ang talagang mahirap dito sa Solano, walang parkingan. Kaya naman, mga sasakyan ay nagpa-park na sa daan mismo. Diba? O diba? O diba? Na traffic na tayo. Hey. Oh. Ang sikip ng daan. Hay nako. Wala na ring nagta-traffic. Wala na ring nagbabawal. O ayan na, nagpark na sa gitna. Alright. Makikiraan po. Makikiraan. Ayun, nagtanggal na sila ng bubong nila, mga tolda. Ayan, no? Wait. Alright. Ang dilim na ng kalangitan, no? Naambon na rin. Medyo umaambon-ambon na. Bilisan lang natin mamalengke ng gulay. Yan. Anong gulay? Dito na? Oh, wala na, oh. Oh. Kasi lilim pa rin yan kapag nanatili dyan yung tolda mo.
Kaya buti naman at tinanggal nila. Siyempre, hanapin muna natin yung alugbati kung meron man. Ang hirap maghanap ng alugbati ngayon. Eh, ito lang. Magkano po ito? Alugbati? 30. Mawawit ka. Oh, 1 down. Meron na tayong alugbati. Pechay. Magkano dito sa pechay? 20? Pwedeng 2.30? Muna tayo na repolyo dito. Sa repolyo ay magkano? 21/4 tsaka umbok. Manghang ito, te. Gulay-gulay. Manghang yan, syempre sili. May sili pang hindi manghang? Meron, yan. Saan? Ah, Ay, hindi ka sure. Tikman mo nga. tikman mo. Yung mga tol, naniniwala ba kayong may siling hindi manghang? Yes! Ha? Comment down below. Ayan, akin na. Ay, gulay. Para bagang isang normal lang na araw ang sitwasyon ngayon. Hindi mainit, may saktong pag-ulan-ulan lang na nakaka-relax. At higit sa lahat, kalmado pang kapaligiran. Umuulan na. Saan tayo sticker mo? Ay, hello, shout out. Ito tayo ng sticker. Ayan, maraming salamat. Bilisan na natin at ang umuulan na. Sabi na Tara sa'yo na, eh. let's go. Kita ko sila. Yeah! Napag-view kami. Oh. Wait. Wait, saglit. Doon. Takbo. Dali! Naampunan tayo. Ayun, naiwan pa natin yung susi natin. Tara na, pasok muna tayo dito sa loob ng Malacanang. Okay, so tingin muna kami ng isda, fish dito sa taas sa Malacanang. Dito naman sa baba yung mga gulay. Ayan. Anong bibili natin sa baba? Nakabili na tayo ng gulay. Dito nga ay pansin ko ang biglang pagdami ng mga tao na namimili ng kanilang mga pangangailangan at bilang paghahanda na rin sa paparating na bagyo. Ayan. Bangus, wala tayong bangus. Ito ba? Ay, umuulan. Pili tayo ng bangus. No! So, pusit, bangus, ito. Siya. Meron din panggasyus. Ano? Panggasyus. Kuha ba tayo ng panggasyus? Uy, ano yan? Ano yan? Laki? Laki? Taluman lang yan. Alisak. Daming... Ang tawag dito? Ayan. In Ilocano, paltat. Africanito pala. Ka? Ano yan? Ito hindi ko alam. Tawag yan? Hindi ko alam, basta ito. Hindi mo alam. Sa Sir Marquisa. Ay. Kami rin pa yung sabay na lang sa Naked View Hub. Naked View Hub? Yung sa taas. Ay. Bakit yan? Itong nakaraan lang, no? Ano yan? Anong tawag dyan? Kabasi po. Ay. Ito yung masarap na ulam kapag bumabagyo, umuulan. Mga dried, ano? Tapos, only rice niya. Hindi? Only rice? Ano yan? Ito masarap ito, pero ang dami. Ang dami niyang gusto. Normal na sa ating mga Pilipino, lalo na dito sa aming lugar sa norte, na di alintana ang paparating na mga sakuna, especially yung mga bagyo. Ngunit, syempre, para sa akin, kailangan pa rin maganda para maiwasan ang mga pinsala sa ating tahanan. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat para makasiguro sa kaligtasan ng ating pamilya. Ay, at umulan na nga ulit. Ayan. Nabutan na tong mga nagbebenta, nagtitinda ng mga gulay, prutas. Ayan, oh. Malakas na rin yung hangin niya, mga tol. Ayan. Hindi natin dapat baliwalain itong mga ganito dahil hindi natin alam kung anong mangyayari. Pwedeng magkaroon ng flash flood, pwedeng magkaroon ng
hindi natin inaasahang lakas ng hangin, matuklap yung ating mga bubong, mapo. Siyempre, shout out sa iyo tol. I-safety na natin yung mga dapat nating i-safety. Ngayon palang umaga ng linggo, ayun, kinakabahan ako dito sa paparating na bagyo. Sino ba naman ang hindi kakabahan sa pagkalaki-laking bagyong ito sa akupang buong Pilipinas? Uy, tinapay? At dumaan pa kami sa isang grocery store para makabili ng pandagdag sa mga pangangailangan sa pagkain. Dahil tiyak, kakailanganin namin ito sa mga oras na magkaroon ng krisis. Huwag naman sana. Alas 3 ng hapon, nagsimula na ang walang humpay na ulan. Kalmado, tahimik, tanging patak lang ng ulan ang iyong naririnig. Ngunit, may kaakibat itong kaba at pag-aalala sa inasahan nating paparating na maladilubyo ang dulot sa atin. Ang kinabukasan ay walang katiyakan dahil sa pagsubok ng kalamidad. Totoo yan, ang mga bagyo, lindol, baha at iba pang sakuna ay biglang sumusulpot at binabago nito ang lahat. Masakit man sa loob natin, ang mga nakaraang karanasan sa mga ito ay wala tayong magagawa. Wala tayong laban dyan. Iba kasi talaga maningil ang kalikasan. Ang mga karanasang ito ay nagsisilbing babala at paalala sa atin sa kinabukasan. Ay, tuloy-tuloy na yung ulan, mga tol. Pero bago natin igarahin ng husto itong ating motor, dadaan muna tayo sa aking workplace. Check natin yung seguridad doon sa lugar namin doon. Ayan. Yung baha dito sa parteng to ha. Dito tayo sa may RHU Solano. Lakas ng ulan. Ayan. Tuloy pa rin ang trabaho dito oh. Uy, ang lakas. Uy. Sa mga oras nga na ito sa hapon ay napakalakas na ng ulan na may kasamang hangin. Gusto ko lang din i-double check dito sa workplace ko bago ako magayos sa bahay. Yun oh. Wala nang makitang mga bundok, mga tol oh. Yo. Yan ay. Ate lang talaga atoy. Oo na, ano talaga. Relax kayo pa lang tatang. Madamdamati, pirmi nga pumanakpak. Ayun lang. Overtime atoy, overtime. Ano nga yung masasabi mo? Ah? Laging alerto. Yan, laging alerto. Napigsat ti damdamaan eh, kubong. Yun eh. Nakakanang ako dagiti sarmay. Ah? Madamdanaganap dagiti sarmay. Nadanagan nga sa Sarmay. Pero ready yan, ready. Ready sir. Ready. Ready man suada. Oh, sige, ingat kayo ah. Ingat. Ay. Tara na. Sa panahon ng kalamidad, tulad ng bagyo, ang katatagan ng isang kumpanya ay nakasalalay sa mga empleyadong may kusang loob na magsakripisyo at protektahan ang kanilang lugar ng trabaho, isang tunay na kayamanan na hindi matutumbasan. Ano yung visibility ng mga tol oh? Halos wala. Lakas ng ulan. Malamang maraming tubig ito, matubig itong bagyong ito. Yan lang kasi nakakatakot mga tol kapag bumabagyo tapos ang daming ulan. Katumbas ng ulan niya is pang isang buwan na ulan. Nakakatakot yun kasi pwedeng magkaroon ng flash flood dito sa lower na mga bayan ng Nueva Vizcaya. At hindi maganda yun, nakakatakot mga tol. Alas 7 ng gabi,
Napakalakas na ng ulan at hangin. Lumabas kami ng asawa ko papunta sa lugar nila para sa isang emergency, na kalaunan ay naging okay naman ang lahat. Sa mga oras na ito ay ramdam ko ang napakalakas na hangin na para bagang pahugot papataas ang direksyon. Ramdam ko kung paano hampasin ng hangin ang sinasakyan namin. So, ipit na natin to. So, it's good. Yan ang lakas. Woo! So, naiayos na natin itong motor. Woo! Ang lakas. So, time check. Alas 8 ng gabi. Ang lakas na ng hangin dito. Mukhang walang tulugan to Siyempre, magbabantay tayo, di ba? Si Bagyong Uwan papasok na sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Siguro na may hindi na lilipad din ito. Itong tarpaulin na to. Ayan. Sa dami pa naman ng bagyo na pinagdaanan natin ay ulit-ulit lang natin itong mararanasan. So, sanay na tayo dyan. Kaya masasabi ko na handa tayo ngayon. Handa. So, antayin lang natin itong bagyo na dumating. At dapat maging alerto. Yung barangay hall, mga evacuation center dito sa mga barangay at munisipyo, LGUs ay open naman. Yun. Kung kailangan lumikas, likas na. So, natumba yung motor ko kanina, yung ating NMAX. Tumba siya. So, kasalukuyang andirito tayo ngayon sa mata ng bagyo. So, humina siya. Kasi nga sa mata ng bagyo ay mahina. Yung mga eye wall niya ang malakas. So, ayun, hindi natin in-expect na dito talaga sa Payumpong and Solano siya dadaan. Ang masasabi ko, isa na rin ito sa malakas na tumama na bagyo dito sa Solano, dito sa aming bahay, dito sa aming lugar. So, ayun, tingnan nyo naman. Yan, nakasyam na akong ganyan na timba. Ito. Ito. At saka doon sa kwarto. Ayan, basa pa dito. Ayun, so kasalukuyan na nandito pa rin tayo sa mata ng Bagyong Uwan. Tama na. Please. Ang dami nagpaparescue. Ang dami na rin nilipad yung mga bubong, mga yero, mga sasakyan, tumbahan, tsaka nahangin. Isa na siguro ito sa pinakamalungkot kong umaga.
naglipa ang mga bubong. Nagtumba ang puno at binaang bakuran ang nasaksihan ko. Ngunit mas malalim ang sugat at trauma ng mga nakaranas ng pagdadalamhati. Isa na namang hindi makakalimutang karanasan ang nasaksihan natin. Ngunit ang tanong natin sa ating mga sarili, paano tayo makakapagsimula ulit? Paano tayo makakabangon muli? Siyempre, hindi maganda ang umaga natin, mga tol. Napakaraming damage dito sa lugar namin, kapaligiran. Ayan, oh. Lipad ang mga yero ng mga aming kapitbahay. At buti na lang doon sa amin, mga tol, ay walang yerong nalipad. Pero ito, oh, nagkalat yung mga bubong. Ayan, mga yero dito sa bukid, mukhang galing doon. Ayan, ang lakas. Ayan. So, ayan, mapaw, tubig, grabe. Nilipad din yung yero nila dito, oh. Ayan, oh. Lawan na di yero nan. Napananan nga eh. Ayan, tumba na yun, oh. Itong ancestral house dito, mga tol. Ayan. Nilipad na din pala yung bubong. Wala na. Itong unang bahay dito, itong ancestral house namin. Ayan, nilipad yung bubong. Iba yung hangin niya, mga tol. As in, parang ina-uproot niya yung mga bubong. Ito yung kalunos-lunos dito, mga tol. Yung kapitbahay namin na isa. Ayan. Totally walang natira sa kanilang bubong, yero. Grabe. Ano natin dito? Ayan, oh. Ang bahay na ito ay ang aming ancestral house. Dito rin ako nanirahan ng di naman ganun katagal. At ayun na nga, ito na siya ngayon. Lubog na sa lupa, binabahan na, at nagagato na rin ang mga kahoy na nakapalibot dito. Nakakalungkot lang makita na ganito ka na ngayon. Kumpara noong mga panahon na ikaw ay ang pinakamasaya at pinakamagandang bahay sa aming paningin. Grabe, oh. Oh. Napunit. Buti hindi ano ito, hindi natamaan, hindi napuruhan. Ayan. Check naman natin yung dito sa may kalsada. Ito yung barangay hall namin. Ayan. Ang kalsada naming dati ay hindi binabaha. Ngunit sa paglipas nga ng panahon ay heto na siya ngayon. Napakaraming pagbabago. May mga proyekto. May pag-unlad ng lugar mo. Totoo yan. Ngunit may mga bagay talaga na kailangan pagtuunan din ng pansin. Kagaya nga ng katulad nitong may kalamidad tayong nararanasan. Yeah. Ay, okay. Yeah. Ay. Pagilid natin yan.
Ngayon lang talaga grabe itong bagyo na dumaan dito sa aming lugar. Ano? Natuklap niya lahat. Di kayo na antena. Bumigay mo di kayo na. Ako kami na pupungan. Pero pasalamat pa rin tayo. At walang mga buhay ang may sakripisyo. Estoy. Oh. Tapos ipaminas na pa itinora Biskaya di pa ikat. Mina pa more, brand new na Biskaya, Mina pa more. Grabe niyo. Kaso yung bundok hindi mo na siya may babalik. Pero pwede kang magtanim ng maraming puno, pero hindi mo mababalik yung bundok, mga kabundukan. Kaya ayun, mag-isip-isip yung mga opisyales ng probinsya. Ang bagyo ay nagturo sa atin ng mahalagang aral na tayo ay mas malakas kaysa sa ating iniisip. Ang muling pagbangon ay hindi madali. Ito ay nangangailangan ng lakas ng loob upang harapin ang mga nawala, determinasyon upang muling makatayo mula sa pagkakadapa, at ang pananampalataya sa Diyos na ang kinabukasan ay magiging mas maganda. I'm falling into blue. Sa bawat pagsikat ng araw, ipinapangako ko sa aking sarili na hindi ko kakalimutan ang mga aral na natutunan ko sa mga naging karanasan ko ngayon. Fingers tracing skies so wide. Every step the tide collides, and I'm falling into blue. And I'm falling into blue. Losing track of every hue. Let it take me, let it take me. I'm falling into blue. Mahanap mo Ay, ano yan? May mamahanap mo sa Kata, kamulta. Yeah. Wala kayo. Uy, isda. Fish da. Bro! Ayan o. May malaking isa doon o. Madadala mo, makukuha mo ba lahat yan?